Ngayong araw, isang mahalagang misyon ang aming tatahaking. Pakay kong hanapin at kumustahin ang mga mangingisdang dati kong nakasama 6 na taon na nakararaan sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Isa sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sakay ng malaking bangka, sinamahan namin noong 2018 ang grupo nina Delphine at Kapitan Romel sa pagpalaot nila sa Scarborough Shoal. 124 nautical miles lang ang layo nito mula sa Masinloc, Zambales. Pasok sa 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Mga barko at speedboat ng China Coast Guard ang aming inabutan. Ang isang speedboat nilapitan ng aming bangka. Talaga Masinloc, karahatay lang namin. Ang kanilang pakay, manguha ng mga bagong huling isda. We have bread. You want bread? What do you want? Fish. 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 Sa isang video na nakuha ng reporters ng Utbok, makikita ang ilang Chinese Coast Guard na sumampa sa bangka ng mga Pilipinong mangingisda. Isa-isa nilang pinili at pinuno ng magagandang klase ng isda ang kanilang banyera. Labag man sa loob nila ang pangunguha ng China Coast Guard, wala naman daw silang magawa. Para kaming magnanakaw sa sarili nating karagatan. Pero mas may malala pa pala silang sinapit sa kamay ng China Coast Guard. Dahil si Mang Delphine, pinsan ng ninakawan at sinaktan ng mga dayuhan. Ayaw ko sanang ibigay dahil naamarang sa pamilya ko. Halos nga, wala akong kinita, sir. Ito, sa Scarborough, umuwi kami luhaan. We are carrying out a routine patrol under the sea area of the People's Republic of China. This is a traditional fishing ground, right? Makalipas ang 6 na taon, may nagbago ba sa kanilang mga buhay? Malaya na kaya silang makapangisda sa Scarborough? Lakas. Lakas ng pressure niya. Makalipas ang kalahating oras na biyahe, narating namin ang Isla San Salvador sa Masinloc. Sa may Pampang, nakita ko ang ilang pamilyar na mukha. Sila ang mga mangingisdang sina Ronnie, Eddie at kapatid ni Delphine na si Ernie. Kumusta yung mga kasama natin doon? Ang iba naman, sir, okay naman. Pero ang iba din po, may nararamdaman ng iba. Nararamdaman din yung mga sakit na. May mga sakit na din po ng iba. Kahit ako din po, sir, may sakit na din ako. Nagmimintan din ako. Sinamahan ako ni na Ronnie papunta sa bahay ng iba pang mangingisda na nakasama namin noon sa Scarborough. Una naming bibisitahin si Delphine. Pero hindi ko inasahan ang maaabutan ko. Si Delphine, ano? Delphine. Ang dating malakas at masiglang nakasama namin sa pangingisda. Ako kapatay ko yan. Ay, salamat naman ako. Bihag na ng isang papag ngayon. Diyan ba na siya? Hindi ba? Scarborough. Ay, naway ko na ako. Oo. Hirap man, mababakas kay Delphine ang kagustuhang makapagsalita. Ako kapatay ko yan ako. Ako wala na. Naalala mo yan. Tingnan mo. Tingnan mo. Wow! Unang pitik. Oh. Unang pitik. Huli agad.
Sino yan? Hindi ka pala yan, oh. Ikaw yan. Salamat. Lakas-lakas mo pa dito. Wala na. Tagal na daw po. Kwento ng asawa ni Delphine na si Gigi, taong 2020, nang atakihin sa puso si Delphine. Sumama po siya lumaot. Nang bababa na daw po siya, bigla na lang po daw siyang natumba. Na-stroke na po. Hindi Kaya ko po nagkaganyan na siya. Opo. Hindi ko na siya makausap. Kala ko po, mawawala na din po siya ng araw na yun. Napatingnan naman daw sa Rural Health Unit o RHU ng Masinloc si Delphine. Pero hindi nabubuti ang kanyang lagay. Hirap na siyang makapagsalita. Nakabaluktot ang kanang kamay. At madalas nananakit ang kanang hita. Hindi na rin siya makalakad. Mula noon, hindi na raw muling nakabalik sa Scarborough si Delphine. Isa sa sinisisi ni Gigi sa nangyari sa asawa, ang mga naranasang harassment sa Scarborough Shoal. Ayaw ko sanang ibigay. Dahil naaawaran ako sa pamilya ko. Halos nga, wala akong kinita, sir. Ito, sa Scarborough. Umuwi kami luhaan. Sa Scarborough, walang kinita. Kaya yun ang ayaw ko. Kailan yan, sir? Itong December, December lang, sir. oh, kinawit pa ako dito sa lig na ayaw kong ibigay yung pana ko. Ngayon pinipirsa nila. Ang ganitong mapait na karanasan, hindi raw mawala sa isipan ni Delphine. Yung gamit po, daw po niya, kinuha nila. Yun po ang Ay, inaano. naaalala pa rin talaga Opo, niya. yung mga na- gamit daw po niya. At kahit bihag ng karamdaman, hindi raw nawawala kay Delphine ang kagustuhang makabalik sa Scarborough Shoal. Habang nagkukwentuhan tayo, umiiyak ka nga doon eh. Sama ka pa daw doon, siguro. Gusto pa daw sasama doon. Salamat. Salamat Punta daw ka po. doon, punta ka doon. Pupunta Tayo ka tayo. doon. Laban-laban. Laban-laban daw, laban-laban daw po sa Lalaban doon. tayo doon. Ano? Lagi pa niya nababanggit pa rin yung Opo. Scarborough. Yun po, parang niya po nababanggit. Paano paano Sabi niya niya po, binabanggit? sa atin yun. Hanggang ngayon. Opo, pupunta pa daw siya pag malakas din daw po siya. Dahil hindi makapagtrabaho, umaasa sila ngayon sa tulong ng mga anak. Kagayang ganyan po, hindi ko siya maiwanan. Gusto ko maghanap buhay, hindi ako makapaghanap buhay. Kawawa na naman po siya pag ganyan po, dudumi siya. Wala pong mag-asikaso sa kanya. At gustuhin man daw nilang maipagamot si Delphine. Kulang na kulang sila sa pantustos. Dagdag na hamon din ang pagdadala sa kanya sa ospital. Kailangan pang tumawid ng dagat para makarating sa bayan ng Candelaria, kung saan naroon ang ospital na pwedeng tumingin kay Delphine. Ang layo-layo po, bago wala pa kaming sariling bangka na isakay siya, hindi pwede po sa bangkang malaki. Kasi hindi po siya nakakalakad. Hindi. Hindi. Hindi, tulak. Nagdadasal po ako na sana po may tutulong sa amin. Kinabukasan, naabutan naming umiiyak at idinadaing Delphine ang pananakit ng kanang hita at paa. Asal pa ako. Utang pa ako. Mula. Kung saan po, paggabi yan, umiiyak. Talagang sakit daw yung paa niya, kamay niya. At daw masakit. Kaya agad kaming nakipag-ugnayan sa health worker ng barangay San Salvador at lokal na pamahalaan ng Masinloc para matulungan si Delphine. Para madala sa Pampang, kakailanganin siyang ipahila sa isang kalabaw. Mama, sabi nila. Alunan. Abante mo si Padre del Bentahan. Abante mo pa siyang konti doon sa unahan. Sa tulong ng kanyang busong anak na si Deji, na nagsilbi niyang sandalan, ibinyahe si Delphine habang hila-hila ng isang kalabaw na nagmistulang isang ambulansya.
Hirap na nga sa kanyang kondisyon, dagdag pasakit pa ang kawalan ng maayos na kalsada sa kanilang lugar. Pero para sa pamilya ni Delphine, ito raw ang pinakahihintay nilang pagkakataon. Matapos ang kalahating oras, narating namin ang Pampang. Pinagtulong-tulungan siyang isakay sa isang bangka. Nang makarating sa bayan, inilipat naman si Delphine sa isang ambulansya. Hindi nagtagal, narating namin ang ospital. Makalipas ang 4 na taon, sa wakas, matitignan ng espesyalista si Delphine. Ano ang matutuklasan sa kanyang kondisyon? May pag-asa pa kaya siyang gumaling? Ang gagawin po natin po, itataas ko po itong kamay nyo, ha? Walang problema. Subukan nyo nga pong igalaw to. Yan. Sige po. Subukan igalaw. Taas, taas. Yan. Pero masakit po ito tayo, no? Sumasakit, no? Tigas na po. Wala pa ako. Samantala, sa aking pagdalaw sa isla San Salvador, nabanggit ni Ronnie na ilang buwan na silang hindi makapangisda sa Scarborough. Yung policy ng China nga ng June 15, nahuhulihin daw kami lahat ng mga isda. So may tapon din po na ano nangyari. May sumubok ba sa inyo? Wala na po hanggang ngayon. Yung mga mangingisda dito sa Isla San Salvador, nitong nakaraang Hunyo pa huling napunta sa Scarborough Shoal para mangisda. Pero simula nga nung magbanta yung China, nahuhulihin yung mga mangingisdang magpupunta roon, tumigil na sila. Kaya yung mga mangingisda dito na lang sa municipal waters ng Masinloc, Zambales. Tingnan natin kung ano nga ba yung kanilang mahuhuli kung nandito lang sila sa municipal waters. Habang nasa bangka, muli naming napagkwentuhan ang aming naging biyahe sa Scarborough Shoal noong 2018. Pag di ba pag nangangawi lang tayo, ulam na. Ulam na. Wow! Unang pitik. Unang pitik. Uli agad. Dito sa municipal waters, limitado lang din yung kayang puntahan ng mga mangingisda. Namimili din sila ng lugar talaga na pwede nilang sisirin. Kagaya nito, kailangan nakikita yung ilalim. Kasi nga, wala silang gamit, walang oxygen tank. So, kung ano lang yung kaya ng kanilang hininga, yun lang yung pupuntahan nila at sisirin para manghuli ng isda. Anim na taon na lumipas mula nung nakasama ko yung grupo ng mga mangingisdang ito. Ganun na ganun pa rin, halos wala pa rin nagbago. Tingnan mo naman yung mga gamit nila. Kinakalawang, ito, yung mga pangpana, mga goggles nila, lumang-luma. Ganyan ang buhay ng mga mangingisda dito sa Masinloc, Zambales.
mo? Ito po yung loro na dati sa Scarborough kalalakihan. Ito ng kapalit ngayon. Parang duwende na lang. Parang 20 na lang sir. Wala. Grabe. Gabing hirap. Pag sumubok kayong bumalik ng Scarborough, anong mangyayari sa inyo? Hindi ka sigurado kung anong mangyayari sa'yo doon. Malay, baka bigla kang banggain na naman doon. O hindi alam mangyayari sa pan. Makalipas ang isang oras na laot, nagpasya na sina Ronnie na umahon. Hirap talaga. Hulihan na dito, may ilap. Isda. Kahit na ginagamitan na yung habang hininga, wala talaga. Pagtira mo, yung isda. Hindi magalaw ang isda talaga sir. Hindi kagaya sa West Philippines Yeah. Talagang bawat tira, kuha. Malayo talaga. Sa isang oras nyo kaya doon? Marami na sir. Sa isang oras mo, makakuha ka na siguro mga 3 kilo. Eto, may 1 kilo ba ito? Sir, May 1 kilo ba tayo ngayon? malakas. Wala, no? Ang kaunting huli ngayong araw, paghahatian pa ng grupo. Puwat ng itong may banta ang China. Kaya natakot yung iba. Siyempre ayaw din nila makulong siguro. Kaya yun, wala nang lakas loob na pumunta. Masakit isipin na ang ating mga mangisda hindi makalaot sa sarili nating teritoryo. Tapos makikita mo sa TV yung barko ng natin. Coast Guard at saka Bipar, binabaka na lang, nabubutas. Kami pa kayang kahoy ang sinasakyan. Nakakalungkot lalo na't minsan na silang itinatawag sa palasyo ng Malacanang at pinangakuan ng tulong ilang araw matapos maipalabas ang kanilang kwento noong 2018. Mabigat sa kalooban mo, pero pilit mo tanggapin yun dahil nasa sila silang parang may power ngayon dyan. Iginito ng Malacanang na nakipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs o DFA sa Chinese Embassy sa Pilipinas tungkol sa nangyari sa grupo nina Kapitan Romel at Delfin. Base sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, may freedom of navigation man ang ibang bansa. May sovereign rights o karapatan ng Pilipinas sa lahat ng marine resources o yamang dagat sa loob at labas ng Scarborough Shoal. Binigyan din sila ng mga bangka. Ang problema, hindi naman nila ito mapakinabangan. Bakit nga ba hindi napapakinabangan ito? Dahil po sir sa marami pong kakulangan, nung inano po namin to, pini-estimate po namin sa gagawa, ang pinaka-budget niya po dito, nasa 100,000 pa ang kagastusin daw pa po namin. Saan po kami kukuha ng ganun pong halaga? Ay halos pangbili po namin pagkain namin po, hirap. Samantala, pagdating nila Delfin sa ospital, agad siyang sinuri. Examinin lang po kita ha. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na matitignan siya ng isang neurologist. Subukan nyo nga po itaas yung kamay nyo. Ito itaas. Walang problema to. Ang problema tayo no? Okay. Masakit po ito? Sakit pa ako, ito pa ako. Opo. Sige. Bako ako. Dito sa stroke ni tatay, ang tinamaan po is yung left side ng brain. Kaya yung pagsasalita niya po, utal-utal, no? At hirap siya makapagsalita. Bilang tulong, nagbigay ang ospital ng ilang buwang supply ng gamot kay Delfin. Pinayuhan din siyang sumailalim sa CT scan. Kaya mula Candelaria, muling ibinyay si Mang Delfin sa isang ospital sa Iba, Zambales para maisagawa ang CT scan. Sa ngayon, maliban sa mga gamot, kakailanganin din ni Delfin ang physical therapy para unti-unting maigalaw ang kanyang kanang kamay at paa. Pero sa grupo na Delfin na aking nakasama noon, isa pa nilang kasama ang hindi ko pa nahahanap. Ang kapitan ng bangka na si Romel Sihuela. Sa grupo ng mga mangisdang nakasama ko noon sa Scarborough, isa pa nilang kasama ang hindi ko pa nahahanap. Ang kapitan ng bangka na si
Romel Sihuela. Sumunod naming pinuntahan ang kanilang lugar. Dito, sinalubong ako ng kanyang anak na si John Lester. Bago namin puntahan si Kapitan Romel, isinama niya muna ako sa daungan ng mga bangka sa kanilang lugar. Yang nakikita nyo sa aking likuran, yan yung mothership na sinakyan namin papuntang Scarborough Shoal sa dalawang pagkakataon noong 2018. Yun nga lang nakakalungkot dahil ito na lang yung natira sa mothership dahil naabandon na raw ito. Pero si John Lester, may isa pa palang masamang balita. June 1, 2022, sabi ng airmat ko na may nararamdaman lang daw siya dito sa likod. Tumakbo yung mother ko sa bahay ko, sigaw na si papa ko daw, papa mo tulungan mo kay malay nararamdaman, bigla na gingalo. Isinama kami ni John Lester sa kinaroroonan ni Cap Romel. Nagulat ako sa aking nalaman. Pumanaw na pala si Cap Romel. Ang laki talagang kawalan niya na wala siya sirain. Bigla nagbago yung buhay, parang mahirap talaga. Naranasan ni na Delphine, Ronnie at Kapitan Romel ang panggigipit at pangaharas habang nangingisda sa West Philippine Sea. Karagatang tayo naman ang may karapatan. This is a traditional fishing ground, right? Kabilang sila sa mga nakipaglaban sa karapatang ito. Pero sa paglala ng tensyon ngayon sa Scarborough at iba pang bahagi ng West Philippine Sea, hirap na silang makapangisda rito. Ang malungkot, habang umaasa sila na muling makabalik sa Scarborough, naging bihag na ng karamdaman si Delphine. At kinamatayan na ito ni Kapitan Romel. Una na kami. Bago kami umalis sa isla, nagpaalam ako kay Delphine. Magpagaling ka. Ha? Magpagaling ka. Babalik tayo sa Scarborough. Kaya yan, kaya. Tabang ka lang, ha? Pag magaling ka na, balik tayo sa Scarborough. Ha? Balik tayo. Ha? Balik tayo. Sama tayo doon. Oo. Abangan sa susunod na Sabado. Ito yung Mischief Reef noon bago siya maging isang military base ng China. To create those artificial islands, they had to get the corals along the side. About 17 coral reefs, equivalent to how many Tubataha reefs? That's about 8. About 8 Tubataha reefs para lang sa isang ganito. Huwag tayong magpapatakot. Huwag tayong pasisiil, huwag tayong luluhod.